Araw-araw, maagang gumigising si Ricky upang pumasok sa kanyang paaralan. Nasa kolehiyo na si Ricky ngunit nagtatrabaho na upang kahit papaano'y matustusan ang kanyang mga pangangailangan. Sa kanyang edad, alam na niya kung paano hatiin ang kanyang mga prioridad. Isang tipikal na araw na naman ang kanyang bubunuin upang kumita at makaraos. Panibagong araw na naman ng pagkayod ang gagawin ni Ricky, 20 taong gulang at nakatira sa Los Baños, Laguna. Kumukuha ng kursong Information Technology sa ACLC Los Baños. Kung iisipin, medyo may kalakihan ang tuition fee na kinukuha niyang kurso. Ngunit upang matustusan, kailangan niyang magtrabaho. Aniya, tapos na ang mga araw ng mga paglilibang bilang bata. Panahon na upang seryosohin niyang harapin ang kanyang mga pangarap. Wala naman trabaho ako, sa pinapakain ako, hindi na sarili ko. Sabi ko hindi na ako yung parang binata. Numulat lang talaga ako sa gano'n, nung sigla ng trabaho ko. Encourage ako ng mga sabayan kasi nagugutom ako eh. Yan, ang ginagawa ko na lang, bayos ng buhay kasi once na magkasawa ako. Hindi na ako para magdala-dala pa. Tara, gala tayo doon, tambay tayo dito. Hindi na, wala na sa isip ko yun eh. Sa isang typical na estudyante, kung hindi gigimik ay uuwi na sa bahay para mag-aral. Ngunit para kay Ricky, nagsisimula pa lamang ang kanyang araw dahil ngayong araw ay magsisilbi na naman siya sa mga tao bilang waiter. Araw-araw, kahit pagod, tinitiis niya ang lahat upang makatulong sa kanyang pamilya. Sa kanyang sahod na humigit kumulang 320 pesos kada araw, kahit papaano'y may maipambabayad na siya sa kanyang mga pangangailangan. Aside from being crew dito sa Jollibee at estudyante, meron din ako for racket. Kumakanta ako. Minsan, birthday yan, sa kasal. Kinukuha ko, binabayaran mo ako. Minsan, contest, masali ako. Trabaho, parang libangan na rin. At least nagkakaplan ako ng video lang. Wala akong taong buko, pero may taong tamad. Hati ang kanyang oras, pagod ang kanyang katawan, ngunit nakatuon ang kanyang sarili kung paano malalampasan ang lahat sa araw-araw. Nangangarap na balang araw, makakaranas din siya ng kapirasong pag-unlad sa kanyang buhay. Isa lamang si Ricky sa milyong-milyong mga nagtatrabahong Juan de la Cruz dito sa Pilipinas. Mga nagtatrabahong naghihintay ng kapalaran sa kaunting sahod upang kahit papaano'y makatulong sa kani-kanilang pamilya. Kontraktual. Yan ang madalas na pinapasukan ng sinumang hindi pa makapasok sa anumang formal at regular na trabaho. Mga trabahong walang garantiya sa anumang mga benepisyo at segurong kanilang matatanggap. Mga trabahong tumatanggap ng basehang kita o sweldo. Ang pasahod, kita o sweldo ay ang kabayaran ng mga manggagawa sa mga serbisyo o paglikha ng produktong makatutugon sa pangangailangan ng tao. Ang sahod ay dumadaan sa sistematikong paraan kaya hindi pare-pareho ang kitang natatanggap ng bawat manggagawa. Mayroong kumikita ng arawan, lingguhan, kalahating buwanan, buwanan o taunan. Nakadepende ang bigat ng sahod ng manggagawa ayon sa produktibong oras ng kanyang itinarabaho o sa bilang ng bagay na kanyang natapos. Ayon sa economics, mayroong mga teorya o pag-aaral na pinagbabatayan ang mga manggagawa. Ang subsistence theory of wages, nakasaad dito na kung ano ang pangailangan at gaano ang halaga ng mga ito ang pagbabasihan ng bigat na dapat matanggap ng sahod ng isang manggagawa. Ang
Ang pangalawa, wage fund doctrine o teoryang batay sa pondong nalikom. Ito naman ay naaayon sa produksyon na nagagawa at natatanggap ng manggagawa at ng kanyang kumpanya, kung saan dapat na balanse lamang na kung ano ang nagagawa ay yun din ang kanyang matatanggap. At ang huli ay ang marginal productivity of labor and wages. Dito nakapaloob na ayon sa sukat o nararapat na dapat gawing produkto ng manggagawa ay sapat lamang dapat ayon sa kaya nitong gawin. Sa kaso ni Ricky, bilang isang kontraktual, ang minimum wage na kanyang natatanggap kung pagbabasehan ang buong gastusin niya sa araw-araw ay hindi sapat upang matustusan ang mga ito. Anumang collective bargaining na isinasagawa ng mga manggagawa na nakakontrata sa anumang uri ng trabaho ay hindi sapat minsan upang idulog sa kani-kanilang mga tagapangasiwa ang kanilang mga karapatan at tunay na pangangailangan. Wala yatang sapat o hindi yata sasapat. Dahil kung titingnan natin kung gaano kalaki lamang ang itinataas ng sweldo, lalo na sa mga lupon ng manggagawa, sa mga ordinaryong manggagawa, kulang. Dahil kung titingnan natin at imomonitor natin ang price na sa mga pamilihan, patuloy na tumataas kanilang mga pangunahing pangangailangan sa pagtugon sa pangunahing pangangailangan. Laging kinakapos. Ayon sa economic theory of minimum wage ni Osmond Vites, isang tanyag na ekonomista at manunulat ng demand media, ang minimum wage ay isang common na economic principle kung saan naaapektuhan nito ang kabuuang kita ng bansa at ng bawat manggagawa. Gumagamit ang bansa ng mga pulisiya sa minimum wage upang magkaroon ng kaukulang guide o standard ang dapat na matanggap ng mga manggagawa na siya namang susukat sa kalidad ng kanilang pamumuhay. Ang minimum wage na natatanggap ng manggagawa ay isang pangunahing government-imposed price control. Sa pamamagitan nito, nagtataya ng pinakabasihang sahod ang pamahalaan ng tamang halagang magagawa o nagagawa para sa isang produkto o serbisyo. Itinatakda ang minimum wage ng pamahalaan upang masigurong ang lahat ay nabibigyan ng pantay-pantay na pagdidistribute ng mga yaman. Sa kasalukuyang kalagayan, yung minimum na tinatakda ng batas sa ngayon, ayon sa Republic Act 6727 ay yung Wage Reconciliation Act ay na ginawa ng dati sa Herrera, per probinsya, per region, yung application ng pagkatakda ng minimum pasahod. Ibig sabihin yan, sa Tagalog, iba ang minimum pasahod. Pagdating doon sa Metro Manila o NCR, iba rin ang minimum pasahod. Ang halaga. Bawa sa ngayon, kahit sa Southern Tagalog, iba't ibang lugar, iba't iba rin ang minimum pasahod. Sa isang minimum wage na ipinapatupad, kagaya na lamang sa Maynila, kung susuriin ang isang daily average wage na 510 pesos para sa mga kontraktual, ang average na pinupuntahan ng mga gastusin sa isang pamilyang may 5 miyembro. Humigit kumulang sa 200 na napupunta sa pagkain. 200 piso naman para sa mga gastusin at bayarin sa bahay tulad ng sa kuryente, tubig, baon ng mga anak at mga utang. 100 piso naman para sa mga pangkalusugan, pangtransportasyon at iba pa. At tanging 10 piso lamang para sa ipon. Kung susumahin, kulang pa sa mga iba pang gastusin gaya ng mga item sa bahay, mga goods para sa pangmatagalang supply ng pagkain at iba pa. Ayon naman sa ilang mga eksperto, may karampatang di magandang dulot din naman ang pagsusulong ng pagtaas ng minimum wage. Kaakibat nito ang tax liability. Sa pagtaas ng sweldo, mas kailangan ding paigtingin ang pagkolekta sa buwis ng mga mamamayan. Mas lalong tataas ang tax bracketing at tataas ang labor expenses na maaaring magdulot ng pagbabawas ng mga empleyado. Para naman sa mga kontraktual na gaya ni Ricky, ang mga benepisyo naman ang kulang para sa kanila. Bilang mga empleyado, ang kasiguruhan na sila ay may matatanggap sa huli ang mainam na sukatan kung sila ba ay may makukuhang benepisyo o wala. Sa batas na isinusulong ng ilang mga mambabatas ukol sa minimum wage hike na mula sa planong 26 pesos na hanggang 31 pesos kada araw noon, iginagarantiya nito na ang mga makukuha ng mga manggagawa ay makasasapat sa bawat nagtatrabaho.
Nakasaad sa Section 2 ng isinasaayos na pulisiya ukol sa minimum wage na magkaroon ng katiyakan sa mga manggagawa tungkol sa kanilang kinikita. Layunin ng nasabing pagsasabatas na magkaroon ng pantay-pantay na benepisyo sa pagitan ng mga industriya at empleyado saan man sa bansa. Actually, nung itong minimum wage, itong mga kahilingan, minimum wage na hinihinging karagdagan sa dagdag sa sahod, para lamang mabawi yung na walang purchasing power ng peso nila sa panahon yan. Laking tulong siya on the point na yung mga manggagawa ay hindi na mahihirapang bumili ng mga pangangailangan, damit. At ang isang manggagawa, kapag kaya ng imbesyon yung makabubuhay sa kanila, yung ekonomiya may chain reaction yan. Halimbawa, sa ngayon, paano makakabili isang manggagawa ng produktong ginagawa din ng mga negosyante kung kulang naman ng kanyang sweldo? Saan mo dadalhin yung produktong ginagawa? Kasi wala kakayanan bumili. Pero kung may kakayanan bumili dahil may kakayanan bati sa kanyang sweldo kinikita, yung ekonomiya mismo, yung pera, iikot within sa ating bayan. Kasi makakabili ng produktong ginagawa mismo ng other companies dito na nagtatanggal. Ngunit ipinapaliwanag din ng ilang mambabatas na hindi magkakapareho dapat ang minimum wage implementation sa bawat rehiyon sapagkat iba't iba ang cost of living dito. Maging sa pagitan ng agrikultura at hindi agrikultural na mga lugar ay mayroong mga pagkakaiba-iba. Ilan nga sa mga ulat na nakasaad sa batas ay ang mga sumusunod. Hinihikayat na ang lahat ng institusyon na may kinalaman sa negosyo at produksyon ay magparehistro sa regional wage boards ukol sa mga pangalan ng trabahador, mga detalye ng kanilang trabaho at iba pa. Ang sinumang lalabag di umano sa nasabing polisiya ay maaring makulong ng 1 hanggang 2 taon at magbabayad ng 25,000 piso pataas. Ngunit sa isang article na isinulat kamakailan lamang ni Mr. Mike Moffat, isang professor sa Business Economics and Public Policy Group ng University of Western Ontario, walang kasiguraduhan na ang pagtataas sa minimum wage ay hindi sumasagot sa isyu ng kahirapang dinaranas ng isang bansa. Ayon sa kanya, ang pagkakaroon ng minimum wage at antas ng kahirapan sa isang bansa ay masyadong manipis ang pagitan upang idikta kung may malaking tulong nga ba ito. Maging ang ilang mga ekonomista ay naniniwala na ang minimum wage implementation sa bansa na ngayon ay isinusulong sa ilalim ni Pangulong Aquino ay maaaring makasama sa ilang mga manggagawa. Ang artificial wage setting halimbawa ay makahaharang sa market mechanism upang magkaroon ng di umano'y equilibrium at maaaring makaimpluwensya sa kabuuang pagtatrabaho, sahod at produktibidad ng isang paggawa. Kung titignan natin sa mga basihan ng panukat na ginagawa, lalong-lalo na makikita natin yan sa measurement ng Gini coefficient, kung makikita natin yung statistics na magsasabi ng gap between dun sa mga mahihirap, dun sa mayayaman, lalong lumalaki yung gap nila. Dahil alam naman natin, nakarely dun sa halimbawa sa isang industry, kung ang production nila ay naka-rely dun sa tao, biglang magkakaroon ng ganyang pagsasabatas, ng pagkakaroon ng pagtaas ng sahod. Of course, saan nila hihilahin? At doon naman sa panig naman ng mga manggagawa, saan sila magtatrabaho? Ngunit para kay Ricky, ito lamang din ay isa sa mga solusyon upang masolusyonan din niya ang mga pang-araw-araw na gastusin ng kanyang pamilya. Maaaring hindi niya masyadong masundan ang mga nilalaman ng pagsasabatas nito. Ngunit naniniwala siya na anumang tulong mula sa pamahalaan o anumang mga institusyon ng lakas paggawa ay malaking tulong na upang idaing ang kanilang pangangailangan at paigtingin pa ang kampanya hinggil sa pagtaas ng buwis. Si Ricky ay isang manggagawa. Isang mamamayan ng bansang itong naghahangad ng marubdob na pagbabago tungo sa maunlad na buhay. Isang tinig na matagal nang nais isulong upang sa gayon ay makaramdam ng kasapatan sa buhay. Patuloy na nangangarap na darating din balang araw ang kanyang pinakaaasam-asam na mithiin, ang makapagtapos, makahanap ng trabaho, at kumita na sasapat sa lahat ng kanyang pangangailangan. Milyong-milyong Juan de la Cruz pa
ang naghihintay ng kapalaran. Nagtitiis, naghihintay. Kailan kaya darating ang araw na sila naman ay mapapakinggan? Gamit ang kanilang lakas para sa kanilang pinagtatrabahuhan. Ang kanilang matatanggap ay sapat ayon sa batas, ngunit para kay Juan, ito pa rin ay salat. Halos lahat ay nagtatanong doon sa aming bayan, sa gitnang kanluran na aking pinagmulan. Sila'y nalilito, ba't daw ako nagkaganito? Kung ano